Dominant Protector. Credit to the author. 7,481-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lalong namutla ang mukha ni Mike. Tiningnan niya si Justina, hindi alam ang gagawin, umaasang makahingi ng tulong mula rito. Gaya ng inaasahan ni Terence, ang operasyong ito ay pawang ideya ni Justina. Nasa sabik lang si Mike dahil mahilig siyang sumugal. Ginoong ikawalong kapatid, gusto mo ba ako? Isang karangalan para sa akin. Masayang inikat ni Justina ang kanyang palso at hinubad ang kanyang basang Amerikana. Pinagpag niya ito ng ilang beses at sinabing, nakakailang magsuot ng basang damit. Matutulungan mo ba akong patuyuan ang mga ito, ginoong ikawalong kapatid? Habang nagsasalita siya, natural na ipinakita ni Justina ang kanyang mainit na katawan sa lahat ng aspeto. Ang kanyang pinong collarbones, ang kanyang maipagmamalaking itaas na bahagi ng katawan, ang kanyang masikip na baywang, at ang malinaw na baywang sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan ay pawang nagpapakita ng kaakitak na alindog. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang mag-pose, kaya natural ang kanyang estilo at talagang kaakit-akit. Napalunok si Mike, nakalimutan ang banta ni Terence habang nakatitig kay Justina. Natawa si Terence sa sarili niya, ang ganda naman ng babaeng ito, pero isa siyang dayuhang kabayo. Bukod pa riyan, napakaraming magagandang babae na ang nakita ni Terence sa buhay niya, at ang kaunting pang-aakit na ito ay baliwala sa kanya. Malayo na siya sa edad kung saan maliliit na makinang pang-alikabok lang ang nakikita niya. Nako, namimiss na niya talaga ang mga araw sa villa ni na Miss at Shu, lalo na noong umagang iyon nang mahuli siyang sumilip sa satellite TV. Sa isang kisap mata, nagbago na ang lahat. Umaasa siyang maayos pa rin ang batang binibini. Sa isiping iyon, nawalan ng pasensya si Terence. Ngumisi siya. Huwag kang mag-alala tungkol sa basang damit. Dahil gusto rin ako ni Miss Justina, aalisin ko muna ang nakakainis na batang ito, at saka tayo magsasama. Nanginig si Mike at naalala na malapit na siyang mawala ng buhay. Agad siyang nataranta. Justina, tulungan mo ako. Sasamahan mo lang ako kung sasabihin mong walang panganib sa isla ng Sirena. Napataas ang kilay ni Terence. Kaya tinawag na isla ng Sirena ang lugar na ito. Ito ba ang lugar kung saan nakatira ang mga maalamat na sirena? Pero tila hindi nakatira sa ganoong lugar ang mga maalamat na sirena. Medyo katulad ito ng tirahan ng dragon ng 5 demonyo. Mike, pwede ba tumahimik ka na lang? Tinitigan ng masama ni Justina si Mike bago ngumiti kay Terence, Mr. Ikawalong kapatid, kaibigan ko ito. Huwag mo sanang pansinin ang kabastusan niya. Siya nga pala, nasa isla ba tayo ng sirena? Hindi ko inaasahan na totoo pala ito. Malamig na tumawa si Terence sa sarili niya, ang galing talaga umarte ng babaeng ito. Siyempre, hindi ako magbubulag-bulagan sa dapat kong gawin. Nagkunwaring hindi nasisiyahan si Terence habang malamig na pinagmamasdan ang dalawa. Minsan, mas nakaka-stress pa ang katahimikan. Tumawa ng tuyo si Justina. Alam niyang matapos itong palampasin ni Mike, hindi na nila maitago ang kanilang layunin. Ginoong ikawalong kapatid, narito nga kami para hanapin ang maalamat na isla ng Sirena. Nabasa ko sa isang sinaunang aklat na ang isla ng Sirena ay nakatatak sa malalim na dagat na walang nakakaalam. Kada 30 taon, isang alimpuyo ang lilito sa ilalim ng dagat, at maaari kang makapasok sa isla ng Sirena sa pamamagitan ng alimpuyo. Ngayon ang araw na ang daanan patungo sa isla ng Sirena ay nagbubukas kada 30 taon. Kaya nga isinama ko ang mga kasama ko at sumubok na pumunta sa kailaliman ng dagat para tingnan kung may pagkakataong makapasok sa isla ng Sirena. Hindi ko inaasahan na magtatagumpay ako. Nagkibit-balikat si Justina. Nagtagumpay ka. Kung hindi dahil sa akin, malamang ay napunit ka na ng vortex. At pagkatapos ay naging pagkain ka na lang ng mga isda sa dagat. Kaya nandito ka talaga para pakainin ang isda. Pang-uuyam ni Terence. Medyo nahiya sina Justina at Mike. Medyo nakakahiya nga ito. Hindi naman problema ang gustong mag-explore, pero ang problema ay wala silang kakayahang harapin ang panganib. Paano sila makakapag-explore? Sa totoo lang, akala namin ay hindi kami maaapektuhan ng vortex. Tutal, isa akong swordsman at may lakas ako.
Kaya nga ako pumunta rito. Habang nagsasalita si Mike, kinuha niya ang isang kwintas na jade at binuksan ito sa kanyang palad. Bukod pa rito, mayroong isang perlas na nagpapakalma sa dagat na naipasa sa aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Ayon sa alamat, kaya nitong pakalmayan ang mga bagyo at alon. Gamit ito, lahat ng mga vortex at undercurrent ay kakalma, at lahat ng mababangas na isda ay maiiwasan ito. Akala namin totoo ang alamat, kaya pumunta kami rito dala ang perlas na nagpapakalma sa dagat, iniisip na madali naming mapapapanatili ang whirlpool sa pasukan ng daanan. Hindi namin inaasahan. Hindi ko inaasahan na mali ang alamat. Muntik ka nang mawala ng buhay, di ba? Natigilan si Terence, halatang peke ang pearl na nagpapakalma sa dagat. Kaya ito ang inaasahan ni na Mike at Justina. Akala ng batang ito ay palihim niyang nakuha ang kayamanan ng pamilya, pero sino ang mag-aakala na peke lang pala ito na idinisplay ng pamilya Steffi para makita ng lahat. Natural lang na kailangan niyang itago ang tunay na banal na perlas na nagpapakalma sa dagat. Kahit hindi ito gaanong kapaki-pakinabang, isa pa rin itong gamit ng mga ninuno. Hindi alam ni na Mike at Justina kung ang perlas na nagpapakalma sa dagat ay totoo o peke, at wala na silang ibang pagpipilian, kaya ninakaw nila ang perlas na nakadisplay at nagmamadaling umalis ng Stepford Manor. Pagkatapos noon, nagkaroon ng sunod-sunod na habulan at pagtakas. Nagkataon naman, pagkatapos nilang makapasok sa malalim na dagat, talagang nakatagpo nila ang isang whirlpool. Kung hindi pumunta si Terence sa bahay ng mga Steffi ngayon, baka nakarating na sana ang dalawang malas na kupol na ito sa isla ng Sirena. Pagkatapos noon, malamang wala na. Dalawang bangkay na lang ang natira rito. Hindi pa rin alam ni Mike na peking orb pala ang nasa kamay niya, kaya itinapon niya ito ng galit matapos siyang pag-alitan ni Terence. Anong alamat? Kasinungalingan lang lahat yun. Hindi na ako naniniwala sa kahit anong kalokohang alamat. Mike, huwag mong sabihin yan. Maaaring peke ang alamat ng dagat na nakakapagpakalmang perlas, pero totoo ang alamat ng isla ng Sirena. Hindi ba't nasa isla tayo ng Sirena ngayon? Tiningnan ni Justina kung saan itinapon ang perlas. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumakbo siya palapit at pinulot ang perlas. Dahil totoo ang isla ng Sirena, maaaring totoo rin ang perlas na nagpapakalma sa dagat. Ginamit lang natin ito sa maling paraan. Kung ayaw mo, itatago ko. Kapag nilisan nila ang isla ng Sirena, maaaring kailanganin nilang dumaan sa agos ng vortex. Ayaw mawala ni Justina ang tanging bagay na maaasahan niya. Ibinuka ni Mike ang kanyang bibig, ngunit hindi niya alam ang sasabihin. Nanatili lamang siyang tahimik. Ang dami ko nang nasabi, pero anong ginagawa mo sa isla ng Sirena? Tiningnan sila ni Terence na pinupulot ang isang peking perlas na nagpapakalma sa dagat. Natawa siya ngunit nanatili ang seryosong mukha, huwag mo na akong paglaruan, limitado na ang pasensya ko. Kung talagang iinisin mo ako, papatayin ko ang mga lalaki at ipapakain sila sa mga isda, gagahasain ko ang mga babae at papatayin sila, gagahasain ko ulit sila at papatayin sila, pagkatapos ay ipapakain ko sila sa mga isda. Nanginig si Mike nang marinig niyang tadteren ang babae para aipakin sa isda. Napuno siya ng kawalan ng pag-asa. Nang marinig niya ang nangyari kay Justina, bigla niyang naramdaman na siya ay mapalad. 7,482. Bah! Ang pagiging hinihiwa at ipinakain sa isda ay itinuturing na maswerte. Gayunpaman, kumpara sa kapalaran ng babae, mas maswerte nga siya ng kaunti. Mike, tanga ka, bakit ka nakatingin sa akin ng may awa? Tanga ka ba? Hindi na napanatili ni Justina ang kanyang pagiging mahinhin. Minura niya si Mike. Anong klaseng hanggal na kasamahan ito? Malapit ka ng tadteren at aipakin sa isda, tapos may oras ka pa para maawa sa akin. Nakakasiguro ka ba na sa proseso ng pangangalun niya, hindi ako mai-inlove sa matandang ikawalo at mag-aatubiling patayin ako? Sino ang makakasiguro na hindi ito mauuwi sa pangangalun niya, at pagkatapos ay magsasama silang dalawa sa huli? Tanga! Dapat lang na aipakin siya sa isda. Minaliit mo ang alindog ko. Hindi makasabay si Mike sa kakaibang iniisip ni Justina. Nakaramdam siya ng panganib sa hindi pamilyar na lugar na ito. Kuya Walo, magsasalita ako, magsasalita ako. Huwag mong patayin si Justina. Tutal, teritoryo ito ng ikawalong kapatid.
Kahit isa siyang eskrimador, wala man lang siyang espada. Ang mga tao ay palaging may takot sa mga katutubo sa isang hindi pamilyar na kapaligiran, at ganoon din si Mike. Sino ang nakakaalam kung may mga kasabwat ang ikawalong kapatid o kung mayroon siyang mga nakatagong baraha? Sige, kung sasabihin mo sa akin ang totoo, hindi kita pahihirapan. Natawa si Terence sa sarili niya, ano kaya ang magiging itsura ni Mike kung malaman niyang nandito ito para protektahan siya. Sa totoo lang, hinahanap namin ang isla ng Sirena para sa luha ng maalamat na sirena. Nasa isla ka ng Sirena, kaya dapat alam mo ang gamit ng luha ng sirena, hindi ba? Tanong ni Mike matapos ang ilang pag-aalinlangan. Gusto mo bang sabihin na ngayon, o dapat ko na bang sabihin? Malamig na napangiti si Terence. Nabigla si Mike, ngunit ang sitwasyon ay mapilit. Aaminin na lang niya ang pagkatalo. Ayon sa alamat, ang luha ng sirena ay may mahiwagang epekto, at ang taong makakakuha nito ay magkakaroon ng kakayahang mangakit ng mga tao. Nadama ni Justina na ang luha ng sirena ay isang banal na bagay na ginawa para sa kanya, kaya lagi niya itong hinahanap. Sa totoo lang, ilang taon na itong pinaplano ni Justina. Gumugol kami ng maraming oras at pagsisikap para maghanap ng impormasyon at veripikahin ang impormasyon bago kami tuluyang magdesisyon sa plano ng aksyon. Kung hindi lang dahil sa may nagtatangkang pumatay sa akin nitong mga nakaraang araw, hindi sana nakapag-palm ang plano natin sa kahit sino. Siyempre, makakasalubong pa rin natin si Mr. Eighth Brother dito sa huli. Tadhana ang nagtagpo natin. Hey! Makaakit ng puso ng mga tao. Lumingon si Terence para tingnan siya, malalim ang iniisip. Sa totoo lang, hindi mo kailangan ng luha ng mermaid para gawin ito. Bahagyang namula ang mukha ni Justina, ngunit lihim siyang masaya. Mabuti naman talaga ang purihin, bukod pa sa pagiging makapangyarihang amo ng kalaban. Hawak pa rin ni Justina ang kanyang jacket, at tanging sports tank top lang ang suot niya. Hindi niya namamalayang napalaki ang kanyang dibdib matapos marinig ang mga sinabi ni Terence, walang hanggan ang kanyang alindog. Sa totoo lang, hindi ko kailangang tanggapin ang luha ng sirena. Ang maalamat na kayamanang ito ay maaari ring magpalakas sa banal na perlas na nagpapakalma sa dagat. Ayaw niyang iugnay siya ni Terence sa luha ng sirena, kaya ngumiti siya habang nilalaro ang peking perlas na nagpapakalma sa dagat. Sinasabing kung ang luha ng sirena ay ihahalo sa perlas na nagpapakalma sa dagat, malaki ang maitutulong nito sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng perlas na nagpapakalma sa dagat. Pagdating ng panahong iyon, hindi na si Dinghay, kundi ang maingay na dagat. Ang mga bagyo, tsunami, at iba pa ay kokontrolin lahat ng perlas na nagpapakalma sa dagat na pinaghalo sa luha ng sirena. Iyan ang tunay na perlas na nagpapakalma sa dagat. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Hindi naman gaanong mahalaga, pero kung mapapahusay niya ang kapangyarihan ng pearl na nagpapakalma sa dagat, mas malaki ang posibilidad na matagpuan niya si Cheryl sa pamamagitan ng undercurrent vortex sa wormhole. Tungkol naman sa pagkontrol ng mga bagyo at tsunami, kailangan lang itong marinig at hindi seryosohin. Tutal, sa lakas ng isang magsasaka, madali nilang magagawa ang mga natural na sakuna na ito sa paningin ng mga ordinaryong tao. Ang dahilan kung bakit inakala ni Terence na maaasahan ito ay dahil ang perlas na nagpapakalma sa dagat ay nabuo mula sa kaibuturan ng isang patay na dragon na may baha. Tungkol naman sa luha ng sirena, hindi niya alam kung totoong luha ito ng sirena. Sa madaling salita, ang dalawang maalamat na halimaw sa dagat na ito ay maaaring iisang nilalang noong sinaunang panahon. Magkaiba lang ang kanilang mga pangalan, kaya hindi nakakagulat na nagsanib sila. Ginoong ikawalong kapatid, nakita mo na siguro ang luha ng sirena sa isla ng Sirena, di ba? Maaari mo ba kaming patakin ng kaunti? Ibinaba ni Justina ang kanyang Amerikana at pinagsalikop ang kanyang mga kamay na parang nagmamakaawa. Nakahalukip-kip ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Habang bahagyang nakahilig ang kanyang katawan, mas lalong nagmukhang maringal ang dalawang headlight. Muling nawala ng malay si Mike, at hindi niya namamalayang nahawakan niya ang kanyang ilong, sa takot na damyugo ang kanyang ilong. Kumunat ang noo ni Terence, napakademonyo naman, pero ayaw na niyang makipaglaro sa kanila, dahil sapat na ang impormasyong nakuha niya. Sinong nagsabing taga-isla ako ng Sirena? Iniligtas ko kayo sa whirlpool at pagkatapos ay pumunta ako sa isla ng Sirena ng magkasama. Wala akong oras para tumingin-tingin, kaya paano ko malalaman kung nasaan ang luha ng sirena?
Nagkibit-balikat si Terence nang walang malay, may hindi ba kayo na pagkakaunawaan? Natulala sina Mike at Justina. Anong nangyayari? Isang taong sabay na pumasok. Paano nangyari iyon? Bago sila pumasok sa whirlpool, mayroon ngang isa pang submarino sa likod ng kanilang submarino. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa vortex, ang kanilang submarino ay hindi nagtagal ng higit sa ilang segundo bago ito nagsimulang maglaho. Sa oras na iyon, ang submarino sa likuran nila ay medyo malayo pa. Bukod pa rito, kahit sumunod ang submarino sa oras, ang mga tao sa loob ay magpalit na ng mga kagamitan sa pagsisid, pupunuin ng tubig para mabuksan ang pinto ng cabin, at lalabas na. Sa oras na iyon, hindi ba't patay na ang dalawang tao sa whirlpool? Kaya naman, hindi kailanman pinaghihinalaan ni na Mike at Justina na si Terence ay hindi taga-isla ng Sirena. Iniisip pa rin nila kung paano nakaligtas si Terence sa isla ng Sirena. Mga sirena ba sila? Mayroon pa bang ibang mga sirena? Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nang ahas si Mike na kumilos ng padalos-dalos. Sinasabing ang mga sirena ay malalakas at makapangyarihan, at ang dagat ang kanilang tahanan. Pagkatapos sabihin ni na Terence ang totoo sa kalang napagtanto ni na Mike at Justina na masyado lang pala silang nag-iisip. Justina, nabanggit mo ba ang lokasyon ng luha ng sirena sa impormasyon mo? Dalian natin at hanapin ito. Ayaw ni Terence na mag-aksaya ng masyadong oras sa kanilang dalawa, kaya hinimok niya itong lumipat. Hindi ka ba talaga taga-isla ng Sirena? Hindi pa rin makapaniwala si Justina. Hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay at tila malapit ng mabaliw. Kung gayon, paano mo kami nailigtas? Hindi ito madaling ipaliwanag, at napakamot si Terence sa kanyang ulo, iniisip na mag-imbento ng kasinungalingan. Tapos, bumalik sa dati si Mike at biglang nagsalita, ikaw ang nagmaneho ng submarino ng pamilya ko papunta rito. Ikaw ba ang bantay ng pamilya ko para protektahan ako? Kumura si Terence. Hindi siya gwardya ng bahay ni Steffi, pero nandito siya para protektahan si Mike. Hindi naman masama ang dating nito, kaya tumango siya bilang pagsang-ayon. 7,483. Magaling yan. Kung gayon, maaari mo nang pakinggan ang utos ko. Bumilis ang pag-iisip ni Mike, at bigla na naman siyang naging arrogant. Masyado kang nag-iisip. Nangako naman ako sa tatay mo na paprotektahan kita, pero hindi ako bantay ng pamilya mo. Wala akong obligasyon na sundin ang utos mo. Malamig na ngumiti si Terence habang siya ang namamahala sa team, kung gusto mong bumalik ng buhay, magpakabait ka. Anong ibig mong sabihin? Nahiya si Mike. Sa loob ng maraming taon, wala ni isang gwardya ang nangahas na gumawa ng eksena sa harap niya. Ano nga ba ang pinagmula ng ikawalong kapatid na ito? Pero hindi naman tanga si Mike, habang lalo siyang nalilito, lalo niyang ayaw kumilos ng padalos-dalos, lalo na sa kakaibang kapaligirang ito. Sino ang mag-aakala kung nagsisinungaling si Terence sa kanila? Wala naman masyado. Maghintay muna kayo rito. Titingnan ko lang ang paligid. Sasanduan ko kayo pagkatapos kong makahanap ng matutuluyan. Mariing sabi ni Terence. Hindi mukhang malaki ang isla, pero may mga bundok na may iba't ibang taas. Hindi magiging madaling lakarin ang buong isla ng mabilis. Sina Mike at Justina ay mga martial artist na may kaunting lakas, pero sila ay pabigat kay Terence. Paano natin magagawa yan? Sino ang nakakaalam kung itatago mo yan para sa sarili mo pagkatapos mong mahanap? Hinawakan niya ang braso ni Terence at sinabing, kung sa tingin mo ay mabagal kami at pabigat sa iyo, pwede mo akong buhatin. Lihim kang natutuwa na kayang buhatin ang isang napakagandang babaeng tulad ko, di ba? Kumaibot-kibot ang bibig ni Terence, sinasabihan siya ng mga mata ni Justina na samantalahin siya, pero wala itong pakialam. Kung papipiliin man siya sa dalawa, hindi si Justina iyon. Tutal, si Mike naman ang pangunahing target ni Terence. Huwag mo nang isipin ang pagbuhat sa iyo. Kung gusto mong sumunod sa akin, sumunod ka. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang sa paglalakad. Nagkibit-balikat lang si Terence bago biglang itinuro ang likuran ng dalawa. Isang sirena. Saan? Parehong nagulat sina Justina at Mike. Napatalon sila at lumingon para makita. Nasaan ang mga sirena? Anong nangyari sa mga sirena? Bakit wala ni isang hibla ng buhok? Pagkalingon ng dalawa, napangiti si Terence na para bang nagtagumpay ang kanyang plano.
Mabilis niyang pinaandar ang libu-libong pagbabago ng kagubatan, naiwan ang isang clone habang ang kanyang pangunahing katawan ay naging isang essence spirit at naglaho. Alam ng Diyos kung gaano katagal niya mahahanap ang luha ng sirena kung patuloy siyang magtatagal kina Justina at Mike. Mas mabuting siya na lang muna ang maghanap nito. Dahil may clone ito, maaari rin itong magbigay ng isang tiyak na antas ng proteksyon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi mapapahamak si Mike. Nagsisinungaling ka na naman ba sa amin? Lumingon si Justina at nakitang naroon pa rin si Terence. Hinawakan niya ang braso nito, gusto mo bang samantalahin ang pagkakataon para ipaglaban tayo? Sinasabi ko na sa'yo, tumigil ka na sa pangangarap. Babantayan kita. Naku, may nakita siguro ako. Bakit hindi na lang tayo magpahinga? Hindi naman tayo nagmamadali. Nakangiting sabi ni Terence. Gusto niya sanang sabihin dito na nananaginip na siya, pero hindi niya alam. Sa isang banda, ang doppelganger ni Terence ay mabagal na gumagalaw na parang isang matandang lalaki, sa kabilang banda, ang tunay na katawan ni Terence ay mabilis na tumatagos sa mga bundok. Hinanap ni Terence ang bawat kuweba na kanyang natagpuan, ngunit wala siyang nakitang anumang kapaki-pakinabang. Di nagtagal, nakarating ang orihinal na katawan ni Terence sa pinakamataas na bahagi ng isla. Malinaw na nakikita ni Terence ang buong isla mula sa kanyang kinaroroonan. Mga merfolk. Ibinaling ni Terence ang tingin sa kabilang panig ng isla, mayroong estatwa ng sirena roon. O kaya'y bahura. Mga 500 metro ang layo nito mula sa dalampasigan. Kung hindi nakatayo si Terence sa pinakamataas na punto, hindi niya malalaman. Marahil ang luha ng sirena ay may kaugnayan sa estatwang ito. Dahil sa natuklasang ito, agad na lumipad si Terence patungo sa kabilang panig ng isla at nakarating sa harap ng estatwa sa loob ng ilang segundo. Gaya ng inaasahan niya, hindi madaling matukoy na isa itong sirena mula sa ibaba. Dahil medyo magaspang ang anyo ng buong bahura, mas angkop na sabihin na ito ay isang natural na nabuo na bato kaysa sa isang estatwa. Ilang beses na lumipad si Terence sa paligid ng 8 metrong taas na bahura, ngunit wala siyang nakitang anumang mekanismo o pinto. Tila isa lamang itong normal na bahura na parang isang sirena. Pero habang papalapit si Terence, naramdaman niyang hindi ito isang ordinaryong bahura. May kakaiba siguro rito na hindi niya napansin. Ang dagat. Dahil walang anumang bagay sa ibabaw ng dagat, tingnan natin ang ilalim ng dagat. Kumislap ang essence spirit ni Terence at naglaho sa dagat. May isang simboryo sa itaas ng isla na nakaharang sa tubig, may ideya si Terence kung ano ang nangyayari roon sa ibaba. Ngayong nakita na niya ito mismo, maituturing na napatunayan na nito ang hulang ito. Gaya ng inaasahan, ang ilalim na bahagi ay isa ring kalahating bilog, at kapag pinagsama sa itaas na bahagi, ito ay isang buong bola. Sa madaling salita, ang tubig dagat sa paligid ng isla ng Sirena ay talagang walang tigil na tubig sa bowl ang ito, na hindi konektado sa tubig dagat sa labas. Sa makatuwid, walang ibang labasan para makalabas sa isla ng Sirena. Ang tanging daanan papasok at palabas ay marahil ang daanan ng vortex na bumubukas minsan kada 30 taon. Matapos itong mapagtanto, nagsimulang mag-alala si Terence. Kung magsasara ang tunnel ng whirlpool pagpasok nila, kailangan pa kaya nilang tatlo na manatili sa isla ng Sirena ng 30 taon pa. Hindi siya bumagal habang iniisip ang lahat ng ito, mabilis niyang hinanap ang ilalim ng isla, ngunit wala siyang nakita. Higit sa lahat, nawala ang kakaibang pakiramdam matapos lisanin ni Terence ang bahura ng 200 metro, at muling lumitaw ang pakiramdam nang bumalik siya sa hanay na ito. Malinaw na sikreto pa rin ang sirenang bahura. Bumalik si Terence sa ibabaw at lumipad sa paligid ng sirena. Sinuri niya ito ng paunti-unti, ngunit wala pa ring nakitang anumang palatandaan. Bakit naging ganito? Hindi maintindihan ni Terence ang sitwasyon, at napaisip kung dapat ba niyang dalhin si Justina. Mukhang may gusto ang dalaga sa luha ng sirena, at baka may paraan ito. Mabilis siyang lumipad pabalik sa grupo ng mga nakatatanda, at nang hindi na nagpapansinan ang dalawa, pinaalis niya ang kanyang clone at bumalik sa grupo. Hindi madaling tahakin ang landas na ito sa bundok. Bakit hindi tayo umikot at tumingin sa kabilang panig ng isla? Malinaw ang layunin ni Terence pagkabalik niya, isasama niya ang dalawa sa sirenang bahura. Bakit kailangan pa nating lumiko papunta sa kabilang panig? Hindi ba't pareho lang din kung aakyat muna tayo sa bundok at saka aakyatin?
Medyo nalito si Justina kung bakit nagbago ang isip ni Terence. Bukod pa rito, kung mararating natin ang pinakamataas na punto, makikita natin ng malinaw ang buong isla. Malaking tulong ito para mahanap natin ang ating target. Siyempre, hindi masasabi ni Terence na nakita na niya ito, kaya kinailangan niyang mag-isip ng ibang dahilan. Sa tingin ko ay walang saysay ang pag-akyat sa bundok. Isipin mo nga, likas na mahilig ang mga sirena sa karagatan, kaya paano sila makakapunta sa tuktok ng bundok para magpahinga? Kaya naman, sayang lang talaga ang oras natin kung aakyat tayo sa bundok. Pumunta tayo sa kabilang panig ng dagat at tingnan natin. Baka may sorpresa. Tiwala na sabi ni Terence, matapos mapatunayan ang sarili. May isa pa akong bagay. Naisip mo na ba? Kailan kaya magsasara ang pasilyong minsan lang magbubukas kada 30 taon? Gaano katagal bago ito magsara? Paano kung hindi na tayo makabalik sa ganitong kalokohan? 7,484. Gulat na gulat sina Justina at Mike. Hindi sila maaaring maging pabaya tungkol dito. 30 taon. Ilang 30 taon kaya ang maaaring taglayin ng isang ordinaryong tao. Bukod pa rito, halos wala silang dalang mga supply nang pumasok sila. Ang mountaineering bag na inihanda ni Mike ng maaga ay matagal nang naging putik sa ilalim ng dagat kasama ang submarino. Hindi pa kasama rito ang 30 taon, kahit 3 araw, malamang na mahirap tiisin. Gusto ng mga sirena ang dagat, kaya walang dahilan para tumira sila sa bundok. Tara, maglibot tayo at tingnan natin. Agad na binago ni Justina ang kanyang mga salita at hindi na binanggit ang pag-akyat sa bundok para tumingin sa malayo. Kung hindi lang dahil sa kagustuhan niyang makuha ang luha ng sirena, malamang ay hinikayat na niya si Terence na umalis na sa isla. Walang pakialam si Mike, ayaw niyang magkaroon ng alitan kay Terence ngayon, at sanay na siyang makinig sa opinyon ni Justina. Kaya't silang tatlo ay nagsimulang lumihis, at ang kanilang bilis ay bumilis din ng malaki, direktang pumasok sa grupo ng Youth Night Jogging mula sa Square Dancing Group para sa mga matatanda. Pagkalipas ng halos 2 oras, sa wakas ay dinala ni Terence sina Justina at Mike sa kabilang panig ng dalampasigan. Nagkunwari siyang aksidenteng nakakita ng bahura at itinuro ito sa kanila. Napansin niyo ba na medyo parang sirena ang bahura dyan? Meron ba? Parang wala. Mukhang hindi naman. Ikiniling ni Justina ang kanyang ulo at sumulyap ng ilang beses, pagkatapos ay umiling. Hindi ko masabi. Ano sa tingin mo, Mike? Sa tingin ko rin ay hindi. Umiling din si Mike. Natigilan si Terence, hindi ba pwedeng maging mas matulungin at mas maging malikhain kayo? Hindi kaya kung hindi siya pupunta sa tuktok ng bundok para tumingin, hindi niya talaga ito makikilala. Anong klaseng panlasa mayroon kayong lahat? Sa tingin ko magkamukha sila. Lumapit kayo at tingnan ito mula sa ibang anggulo. Sinabihan ni Terence ang dalawa na tumakbo pa ng 180 metro bago huminto para tingnan ang mga pangyayari. Magpatuloy. 180 metro. Sa wakas ay medyo nagiging mas kawili-wili na. Siyempre, maaari rin namang naiinip na sina Justina at Mike. Nadama nila na kung magpapatuloy sila sa pagsasabi ng mga bagay na tila hindi naman totoo, kakailanganin nilang maging parang mga tanga at tingnan kung ano ang mangyayari. Kaya, pinili na lang nilang makipagkompromiso. Ang hirap ng paningin mo, at ang hirap din ng abstract thinking mo. Sa tingin ko may mali sa batong yan. Sabi ni Terence, diretso sa punto. Hindi ba't kakasabi ko lang na mahilig tumira sa dagat ang mga sirena? Kaya malaki ang posibilidad na may mga sirena roon. Justina, sa impormasyong nakalap mo, may nabanggit ka ba tungkol dito? Masyadong pangkalahatan ang tanong mo. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Tara, tingnan natin. Hinubad ni Justina ang kanyang jacket at mainit na maong, tanging ang kanyang pang-sports na panloob ang natira. Dali-dali siyang sumugod sa dagat at lumangoy papunta sa bahura. Hindi naging malaking problema para kay Justina ang layo na ilang daang metro. Hindi na nagsalita pa si Mike at hinubad na rin niya ang kanyang damit, tanging ang kanyang salawal na damit lang ang natira. Sinundan niya si Justina at hindi niya nakalimutang tawagin si Terence. Ikawalong kapatid, magkaroon tayo ng kompetisyon. Tingnan natin kung sino ang unang makakarating sa bahura. Natutap ni Terence ang kanyang mga labi, naiinip.
Sino ang may oras para makipaglaro sa inyo ng ganyan kabata? Ang mga lumilipad ay maaaring dumating sa isang kisap mata, at ang mga hindi kailangang lumipad ay maaari ring matakot sa iyo ng husto. Dahan daw ang lumangoy si Terence papunta sa gilid ng bahura, halika at tingnan mo. Wala akong makitang mali, pero may kakaiba akong nararamdaman. Naging seryoso rin sina Mike at Justina, at nagsimula silang maghanap sa paligid ng mga bato. Pakiramdam ko rin ay may mali, pero hindi ko pa rin matukoy kung ano ang problema. Inilagay ni Justina ang kanyang kamay sa kanyang noo at sumimangot. Kakaiba talaga ang lugar na ito. Bakit pakiramdam ko ay nasa isang kawalan ako ng ulirat? Hindi ka ba komportable? Masyado ka bang mabilis lumangoy at hindi ka makahinga? Tanong ni Mike na may pag-aalala. Hindi sinagot ni Justina ang tanong ni Mike. Nawala siya sa sarili niyang pag-iisip. Justina, nagsimula ka bang makaramdam ng kakaibang pakiramdam pagkatapos nating makalapit sa bahura? Kumunat ang noo ni Terence. Mukhang maayos naman ang pakiramdam ni Justina, at nahanap na rin niya ang problema. Hindi pa rin sumagot si Justina, bagkus ay bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo. Binitawan ng madaliri sa noo niya, at ibinunyag ang isang pares ng magagandang mata. Natigilan si Terence. Dati, sa gitna ng kanyang malakaragatang asul na mga pupil, ngayon ay mayroon ng maliit na vortex, na dahan-daang umiikot sa bawat isa sa mga ito. Hindi niya sana ito mapapansin kung hindi siya nagbigay pansin, pero nang mapansin niya iyon, pakiramdam niya ay lumulubog ang isip niya sa isang vortex. Ang ganda. Ang perpekto. Ang pares ng mga matang ito ay parang langit at lupa, ang espiritu ng araw at buwan, maging ang malakas na Yuan Shen at ang kalooban ni Terence ay sandaling natigilan. Kahit na sa isang ika-1,000 lamang ng isang segundo, sapat na iyon para takutin si Terence. Sa isang labanan sa pagitan ng mga eksperto, isang iglap ay sapat na upang matukoy ang buhay at kamatayan. Justina. Sinubukan ulit ni Terence na tumawag, pero alerto na ang puso niya. Kung may anumang mali, agad siyang kikilos para pigilan si Justina. Ano? Tamad na tumugon si Justina gamit ang kanyang ilong na nagpapalambot sa mga binti ni Mike. Anong problema, ikawalong kapatid? Tila hindi napansin ni Justina na ang mga salita niya ay parang malalambot na bulong sa tabi ng unan niya, na nagpaparamdam sa iyo na gusto mo nang malunod doon. Anong problema mo? Hindi mo ba napansin ang kalagayan mo ngayon? Hindi alam ni Terence kung paano ito ilalarawan. Nangaakit at nangaakit sa mga tao na gumawa ng krimen. Si Mike, na nasa gilid, ay malapit ng maging lobo. Pakiramdam ko ay nasa napakagandang kondisyon ako ngayon. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito kagandang pakiramdam. Ibinaba ni Justina ang kanyang mga braso at itinuwid ang kanyang katawan. Ang kanyang nagliliyab na katawan ay lalong naging kaakit-akit. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence, ito ba ang kapangyarihan ng pang-akit? Walang epekto ang bahura ng sirena sa mga lalaki, ngunit kaya nitong bigyan ang mga babae ng kakayahang mang-akit. O ang bahurang ito ba ang luha ng sirena? Kung gayon, ang laki ng luha ng sirenang ito, kahit ang mga mata ng dragon ay hindi naman ganoon kalaki. Hinawakan ni Justina ang bato, at mas bumilis ang ihip ng tubig sa kanyang mga mata. Naririnig ko ang tawag ng karagatan. Ako ang anak ng karagatan. Ang aking bayan ay hindi kailanman nawala. Ang aking puso ang nangunguna. Isang tinig na puno ng ritmo at tukso ang umalangaw-ngaw. Tila nasa kakaibang panaginip si Justina. Habang kumakanta siya, ang tubig sa paligid ng bahura ay nagsimulang umikot ng pakanan, mabilis na bumubuo ng isang whirlpool. Tinangay ng whirlpool ang tubig sa paligid ng bahura at dahan-daang tumaas hanggang sa bumalot ito sa bahura ng sirena. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo at pakiramdam niya ay nakapasok siya sa isang napakaliit na isla ng sirena. Isang bilog na bola na nakapalibot sa sirenang bahura. Ang eksenang ito ay eksaktong kapareho ng harang sa labas ng isla ng sirena. Justin, ayos ka lang ba? Hindi gumalaw si Terence at maingat na nagtanong. Si Mike, na nasa gilid, ay nagulat sa nangyari. 7,485. Ngunit kahit na ganoon, ang maliit na tolde na itinayo niya ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkalma. Malinaw na hindi lamang humina ang alindog ni Justina, kundi lumalakas din ito.
Gayunpaman, ang ganitong uri ng pang-akit ay hindi magiging sanhi ng marahas na pag-iisip ng mga manunood. Kung hindi, baka nabaliw na si Mike at inatake si Justina. Hindi sumagot si Justina kay Terence at nagpatuloy sa pagkanta. Ang kanyang magandang boses ay tumagal ng halos 1 minuto bago ito humupa. Ang dating hindi kapansin-pansing bahura ay nagsimulang magbago. Ang magaspang at pangit nitong anyo ay unti-unting naglaho na nagpapakita ng malambot na kinang na parang jade. Sa paligid ng bahura, unti-unting nabuo ang makukulay na coralay. Di nagtagal, malaki ang ipinagbago ng lugar na para bang isa itong panaginip. Ikawalong kapatid, Mike, salamat sa pagsama sa akin pabalik dito. Kailangan kong tahakin ang sarili kong landas mula ngayon. Humarap si Justina kina Terence at Mike. Siya pa rin ang dating tao, ngunit pakiramdam ni Terence ay malaki ang ipinagbago niya. Pag-aari. Ang unang reaksyon ni Terence ay parang may sumikop sa kanyang katawan. Maraming beses na niya itong nakita at naranasan, at halos likas na reaksyon niya ito. Pero kung isa itong pag-aari, bakit hindi siya nakaramdam ng anumang pagbabago-bago ng kaluluwa? Sa harap ni Terence, imposibleng nakawin niya ang katawan ng isang tao nang hindi nalalaman ni Newman. Maliban na lang kung katulad noong sinapian ni Chantel si Peter Chen, kung saan matagal silang nagkahiwalay ni Peter. Gayunpaman, simula nang makarating sa isla ng Sirena, hindi na nawala sa paningin niya si Justina. Kahit wala roon ang kanyang pangunahing katawan, mayroon pa rin siyang clone na mag-aalaga sa kanya. Kaya naman, ang posibilidad na mahiwagang sapian ng hindi kilalang primordial spirit ay halos wala. Ikaw siguro si Justina. Ano ang susunod mong gagawin? Hindi hinintay ni Terence ang kanyang sagot, ngunit nagsimulang magbago ang paligid. Hindi mabilang na mga batik ng liwanag ang sumikat mula sa makukulay na coralay at napalibutan si Justina. Sa ilalim ng bahura na naging estatwa ng Jade Mermaid, isang piraso ang biglang naglaho, na nagpapakita ng isang bilog na butas. Binalot ng nakasisilaw na liwanag si Justina at dahan-daang lumubog sa butas. Justina! Sigaw ni Mike at sumugod palapit, sinusubukang agawin si Justina. Saan ka pupunta? Sa kasamaang palad, bago pa niya mahawakan si Justina, natamba siya pabalik ng pader na nabuo ng hindi mabilang na makukulay na batik ng liwanag at nawala ng malay. Kung hindi nahawakan ni Terence si Mike sa oras, malamang nahulog na sana ang lalaki sa tubig. Hindi alam ni Terence ang nangyayari, pero halata naman na hindi niya pwedeng hayaan na lang siyang mahulog sa butas. Hindi naman sa mahalaga ang buhay niya, kundi dahil ito sa luha ng sirena. Kung magagamit lang talaga ito para mapalakas ang kapangyarihan ng banal na perlas na nagpapakalma sa dagat, kailangan niya itong alamin. Hinawakan ni Terence si Mike at tumalon sa butas sa likuran niya. Pagpasok pa lang nilang dalawa, nawala na agad ang butas sa itaas nila. Pagpasok ni Terence, napagtanto niyang isa itong makinis at mabatong daan. Napakaliwanag ng mga makukulay na ilaw sa paligid ni Justina, na siyang nagbigay liwanag sa lugar. Matapos dumulas pababa sa tunnel ng halos 20 metro, dumilat ang mga mata ni Terence. Napadpad silang tatlo sa isang kuweba na mahigit 1,000 metro kwadrado. 2/3 ng kuweba ay puno ng tubig dagat, at ang isa pang ikatlong bahagi ay puno ng mga coralay na may iba't ibang kulay. Naisip niya na ang alinman sa mga ito ay magiging isang napakahalagang kayamanan. Sa gitna ng coralay, mayroong isang trono na gawa sa isang malaking puting kabibe. Dahan-daang lumutang si Justina patungo sa trono sa liwanag. Nang mawala ang liwanag, umupo siya sa trono. Nagulat si Terence, ano ang nangyayari? Si Justina ba talaga ang reyna ng mga merfolk? O matagal na bang sinapian si Justina ng reyna ng Sirena? Dahil doon, hinawakan ni Terence ang walang malay na si Mike at naglakad papunta sa trono sa coral. Nakita niya na may hawak si Justina na isang kahon na gawa sa balat ng hayop. Nakabukas ang takip ng kahon, at may isang hugis itlog na butil na kasinlaki ng kuko sa loob. Ito ay kasing liwanag ng isang diamante. Luha ito ng sirena. Tanong ni Terence, habang inililibot ang tingin sa paligid para maghanap ng iba pang mga kahon. Kung isa lang ang mayroon, kakailanganin itong sakupin ni Terence ng sapilitan. Kasalanan naman ni Cheryl iyon, at hindi naman malaking bagay para sa isang estranghero tulad ni Justina na magdusa ng kaunti.
Iniligtas na naman niya ang buhay nito noon, kaya wala namang pakialam si Terence. Tama, luha ito ng sirena. Tumingin si Justina kay Terence nang may kakaibang ekspresyon. Nalaman ko lang pagkatapos kong pumunta rito na mayroon pala akong dugo ng mga sinaunang sirena sa katawan ko. Masyado lang talagang matagal ang lumipas, at sa henerasyon ko, napakanipis na ng dugong sirena. Hindi ko alam kung bakit ko alam ang tungkol sa mga bagay na ito pagkatapos kong pumunta rito, pero natural lang na lumitaw ang mga ito sa isip ko at ipinaalam sa akin ang ilan sa kasaysayan ng mga merfolk. Sinabi nila sa akin kung ano ang gagawin. Ang mga sirena ay hindi talaga kabilang sa mundo ng mga mortal. Ang aking mga ninuno ay napadpad sa mundong ito, dumami, at bumuo ng isang angkan. Sa kasamaang palad, sila ay naubos sa kung anong dahilan. Maaaring ako na lang ang nag-iisang inapo ng sirena sa mundo ngayon dahil ang lahi ng sirena ay hindi lumalabas sa lahat ng inapo ng mga sirena at tao. Luha ng sirena. Kaya nitong ganap na gisingin ang aking lahing sirena at gawing isang tunay na sirena. At babalikatin ko rin ang mabigat na responsibilidad ng pagpaparami ng lahi at muling pagtatayo ng mga sirena. Nagliwanag ang mukha ni Justina sa banal na liwanag. Pakiramdam niya ay ipinanganak siyang may banal na misyon, at lubos siyang nagtitiwala na magagawa niya ito. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, mapapahiya siyang tanggapin ang luha ng sirena kung totoo ang lahat ng sinabi nito. Tutal, may kaugnayan ito sa muling pagkabuhay ng kanilang lahi. Walang pagkakaiba ang pag-agaw sa luha ng sirena at pagpuksa sa kanilang lahi. Kung wala ng ibang paraan, makakalimutan niya lang ito. Mabuti na lang at taglay niya ang perlas na nagpapakalma sa dagat. Kahit hindi nito mapalakas ang kanyang kapangyarihan, sapat na ito. Kung tungkol naman sa luha ng sirena, ipapaubaya niya kay Justina ang paggising sa lahi nito at pagpapasigla sa lahi. Naku, totoong umiral ang mga merfolk. Hindi lang sila basta alamat, at hindi rin sila katutubo ng mundo ng mga mortal. Isa silang angkan mula sa ibang mundo. Iniisip ko kung ang sinaunang Marshall World ba ito o ang Skyclass Island. Siguro isa itong sub-island. Hindi lang masyadong binigyang pansin ni Terence ang mga lugar na ito, pero pwede niyang tanungin sina Gladwin, Langusha, at Emma kung may pagkakataon pa sa hinaharap. Salamat, ikawalong kapatid. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko sana nahanap ang luha ng sirena at gisingin ang aking lahi. Ngumiti si Justina at tumango kay Terence bago pinulot ang luha at inilagay sa noo niya. Ang luha ng sirena ay nagpakawala ng banayad na liwanag at nagsimulang dahan-daang sumanib sa noo ni Justina. Isang di nakikitang espiritual na alon ang dahan-daang kumalat na parang isang alon, itinulak sina Terence at Mike pabalik. 7,486. Siyempre, ang ganitong antas ng espiritual na pagbabago ay hindi nakaapekto kay Terence. Natatakot lang siya na maapektuhan nito ang paggising ni Justina sa kanyang bloodline, kaya hindi siya lumaban at hinayaan na lang siyang itulak siya palabas. Huminto si Terence sa gilid ng palumpong ng mga corelay, wala siyang magagawa kundi ang magbabad sa tubig kung magpapatuloy siya. Tiningnan niya si Mike na wala pa ring malay. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi na niya ito kailangang gisingin para maiwasan ang gulo. Ang proseso ng pagsanib sa luha ng sirena ay tumagal ng humigit kumulang 5 hanggang 6 na minuto. Nang maglaho ang liwanag, may isang mahiwagang alindog sa trono. Kahit matatag ang isip ni Terence, natagpan niya itong kaaya-aya sa paningin at nagkaroon ng pagnanais na mapalapit dito. Bukod doon, tila humaba ng husto ang buhok ni Justina, at ang kanyang figure ay nagiging mas perpekto. Ang kanyang kanluraning mukha ay naging mas pino at perpekto rin, at ang vortex sa kanyang asul na mga pupil ng dagat ay nawala na. Pero nang dama ko ang tingin ni Terence sa kanila, pakiramdam niya ay parang nasa isang di nakikitang vortex pa rin siya. Kung hindi lang nagbabantay si Terence, baka makinig pa siya sa mga utos ni Justina. Ang kapangyarihan ng alindog ay tunay ngang karapat-dapat sa reputasyon nito. Ang mga nasa secular na mundo na walang malakas na sinaunang espiritu o isang nagtatanggol na bagay ng Diyos ang kaluluwa ay hindi man lang kwalipikadong humarap kay Justina. Sa isang sulyap lang, kaya niyang mapasuko ng lubusan ang taong iyon. Napaisip siya kung bawat miyembro ng sinaunang sirena ay may ganito kalakas na kakayahan, o kung ang maharlikang pamilya lamang ang mayroon nito. Gayunpaman, ang mga sirena na may ganitong makapangyarihang kakayahan ay tuluyang nalipol.
Malamang dahil kinatatakutan sila ng mga kalaban at inatake ng pangkat-pangkat. Justina. Ang ganda mo. Handa akong ibigay ang buhay ko para sa'yo. Biglang nagising si Mike. Nang makita niya si Justina na siyang gumising sa kanyang kadugo, nabighani siya at gustong gumapang sa ilalim ng mahahabang binti nito. Mike, mahal kong kaibigan, halika rito. Ngumiti ng elegante si Justina at kumaway kina Mike at Terence. Ikawalong kapatid, halika rin. Agad na ngumiti si Mike at tumakbo papunta kay Justina. Si Terence naman ay nakasimangot. Parang may hindi tama sa babaeng ito. Walang nagawa si Terence kundi sumunod kay Mike, nangako siyang paprotektahan niya ang lalaki, kaya kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Nang makalapit silang dalawa, kumuha si Justina ng isang napakagandang coral dagger mula sa kung saan at iniabot ito kay Mike nang nakangiti. Mike, pinakamamahal kong kaibigan. Gusto ko nang umalis sa lugar na ito, pero selyado na ang labasan. Dugo ng tao lang ang makakabukas nito. Tutulungan mo ako, di ba? Gamitin mo ang dugo mo para harangan ang daan ko. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Mike ang coral blade at masiglang tumango. Masigla ang ekspresyon ng mukha niya. Siyempre naman. Justina, handa akong ialay ang buhay ko para sa iyo, hindi pa kasama ang dugo. Huwag kang mag-alala, tiyak na ilalabas kita rito. Nanindig ang balahibo ni Terence, isa lang ba yun sa mga sinasabi ng isang normal na tao? Baliw ba silang dalawa? Sa katunayan, alam ni Terence na hindi baliw ang dalawang ito. Ito ay basta. Si Mike ay nahulog sa isang estado ng pagsamba kahit na kailangan niyang saktan ang kanyang sarili. Ikawalong kapatid, kaibigan ka namin. Maaaring hindi sapat ang dugo ni Mike. Bakit hindi mo kami tulungan? Hindi tumigil doon si Justina. Isa pang talam ng corale ang lumitaw sa kanyang kamay at iniabot niya ito kay Terence. Kapag bumukas ang daanan, magiging atin na ang mundo. May dugo ka rin ng sangkatauhan. Bakit hindi muna natin subukan gamitin ang dugo mo? Ang mga mata ni Terence ay malamig na parang yelo, ang kanyang bibig ay puno ng pangungutya. Sa isang casual na suntok, napatumba niya si Mike, na muntik nang saktan ang sarili. Justina, ginaisang mo ang iyong dugong sirena. Ganito mo ba tretuhin ang iyong kaibigan? Natigilan si Justina, hindi inaasahan na wala itong epekto kay Terence. Higit pa ito sa inaasahan niya, kaya hindi siya nakapag-react agad. Siguro nasaktan kita. Hindi kita dapat hinayaang maghalo sa luha ng sirena ngayon lang. Kung inagaw ko lang sana iyon, ayos ka lang sana, di ba? Mukhang may dahilan kung bakit nawala ang mga sirena. Dahil hindi kayo ang orihinal na naninirahan sa mundong ito, huwag na huwag kayong lilito muli sa mundong ito. Mahinang pagpapatuloy ni Terence. Ikawalong kapatid, hindi pagkakaunawaan ito. Nagbibiro lang ako sayo. Nagulat si Justina, pero umirap siya at natural na ngumiti. Hindi ko inaasahan na seseryosohin mo yan. Hindi mo ba alam na bata pa lang kami ni Mike ay magkasintahan na? Paano ko siya masasaktan? Hindi mo siya sinaktan, gusto mo siyang saktan ang sarili niya. Hindi man lang natinag si Terence, alam niya kung biro lang ba ito o hindi. Habang nag-uusap sila, nakapagpadala na si Justina ng 3 spirit sense attacks. Sa kasamaang palad, hindi siya sapat ang lakas, marahil dahil kakagising lang niya sa kanyang bloodline. Hindi siya maaaring magbanta kay Terence. Siyempre, hindi rin gumana ang spirit sense attack ni Terence, dahil sa lugar na ito, ang spirit sense ay sukdulan na pinipigilan at hindi maaaring pakawalan. Sa madaling salita, ang espiritu ni Terence ay nasa isang estado kung saan ang tanging kaya niya lang tiisin ay isang bogbog at hindi lumaban. Nagbibiro lang talaga ako. Mike, ayos ka lang ba? Sabi ni Justina habang inaabot ang tulong kay Mike. Ikaw ang may gustong saktan si Mike, di ba? Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya, napakabigat mo talaga. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa kanya. Walang paraan na hahayaan ni Terence na mahulog si Mike sa mga kamay ni Justina bilang isang bihag. Ipinitik niya ang kanyang palso at hinaila si Mike pabalik sa kanyang likuran. Kumurap ang mga mata ni Justina. Nagkunwari siyang sinusuportahan niya si Mike, at alam niyang kukunin siya ni Terence. Iniba niya ang direksyon sa kalagitnaan at sumugod kay Terence, ang kanyang coral blade ay nakatutok sa puso nito.
Malamig na ngumiti si Terence. Hindi gumana ang isang spirit attack, kaya gusto niyang lumaban ng malapitan. Bakit hindi mo isipin yan, kung kahit ang pinakamagaling mong teknik ay walang magagawa sa akin, paano gagana ang isang palihim na atake? Hindi man lang sinubukang umiwas ni Terence sa atake niya. Hinawakan niya ang palso nito at sinipa sa tiyan. Nang akmang tatama ito sa kanya, biglang lumambot ng husto ang baywang ni Justina at napilipit sa kakaibang paraan. Lumagpas ang binti ni Terence sa kanyang tiyan, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang pinsala. Para talaga siyang isda, madulas at matigas ang ulo. Ngumisi si Terence habang itinataas ang palso niya at ibinagsak ito sa lupa. Hindi niya kailangang maging mabait sa isang taong gustong pumatay sa kanya at kay Mike. Napasigaw si Justina. Hindi mabilang na mga matingkad na bitik ang lumipad palabas ng mga corelay sa paligid niya at nagtipon sa paligid niya, na tuluyang naghiwalay sa kanyang katawan mula sa lupa. 7,487. Tila tumama ang malakas na suntok ni Terence sa isang tumpok ng bulak, ngunit hindi man lang siya naapektuhan. May mga bentahe pa rin ang lupang sinilangan ng mga sirena. Ikawalong kapatid, tumigil ka. Inaamin kong talo ka. Sumigaw si Justina ng ilang beses at sabay na nirelax ang kanyang katawan. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at binti at humiga sa lugar na may liwanag. Kailangang malaman ng isa na suot pa rin niya ang parehong damit noong lumangoy siya rito, kaya hindi kalabisan kung sasabihing kalahating hubad siya. Kaya humiga na lang siya roon at tumingin kay Terence nang may kaawa-awang tingin, at wala talagang magawa si Terence sa kanya. Hindi naman sa mabait siya rito, pero hindi maganda sa pakiramdam niya na bugbugin siya nito sa ganitong sitwasyon. Hindi mahalaga kung aaminin mo ang pagkatalo o hindi. Ang mahalaga ay gusto mo kaming patayin ni Mike. Hindi ito mapapatawad. Ikawalong kapatid, bakit hindi mo pakinggan ang opinyon ni Mike? Nandito ka para protektahan siya, kaya mas mahalaga ang mga salita niya, di ba? Gusto niyang gamitin si Mike bilang panangga dahil mas madali itong kontrolin. Hanggat ginaising ni Terence si Mike, mababaligtad niya ang sitwasyon. Dahil nga gusto kong protektahan si Mike kaya hindi ko kayang mag-iwan ng anumang nakatagong panganib na maaaring makapinsala sa kanya. Pasensya na, Justina. Hindi pa nakakaisip si Terence ng paraan para harapin siya, pero gusto niyang bigyan ito ng impresyon na papatayin niya ito sa lalong madaling panahon. Gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Kung ang kabilang panig ay tunay na nagsisisi, dapat niyang isaalang-alang ang pagbibigay sa kanya ng paraan. Hindi ko siya kailanman sasaktan. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Lumuhad agad si Justina, nakakross ang mga kamay sa harap ng dibdib habang nakatingala kay Terence na parang pusa. Sa kasamaang palad, ang mga kuko ng pusa ay masyadong mapanganib, at hindi lahat ay makakalapit dito. Ano kaya kung ganito, kakanta ako ng kanta para sa iyo, para kumalma ka. Nagsimulang kumanta si Justina, at ang kanyang boses ay parang tunog ng kalikasan, nakakabighani kay Terence. Kung papasok siya sa industriya ng libangan, ang mga nagawa niya ay hindi magiging mas malala pa kaysa kina Zyrene at Sheena. Nagulat lang siya sandali nang mapagtanto niyang may mali. Anong kanta ang biglang kinanta ng babaeng ito? Ayon sa mga alamat, ang pagkanta ng mga sirena ay isa sa mga paraan upang maakit ang mga tao. Hindi kaya sumuko si Justina at gusto na lang itong subukan sa huling pagkakataon. Alam ni Terence na tama siya. Gayunpaman, hindi si Terence ang target ni Justina, kundi ang walang malay na si Mike. Si Mike, na walang malay, ay biglang dinampot ang kutsilyong Coral at itinutok ito sa sarili niyang lalamunan. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta kay Justina. Malamig na tumingin si Terence, ngunit hindi agad umatake. Ikawalong kapatid, gusto mong protektahan si Mike, di ba? Kung gayon, huwag mo akong kalabanan. Kung hindi, sa isang iisip ko lang, agad na magpapakamatay si Mike. Tumigil sa pagkanta si Justina at ngumiti. Huwag kang tumanggi. Hayaan mong kontrolin kita. Sa ganitong paraan, patuloy tayong magiging magkaibigan at magiging matalik na magkaibigan. Justina, ang dami ko ng pagkakataong ibinigay sa iyo, pero hindi mo lang pinahahalagahan. Naging utak ba ng isda ang utak mo matapos mong gisingin ang dugo mong sirena? Bamantong hininga ng marahan si Terence. Kung ayaw niyang sumuko, kailangan na niyang sumuko.
Bago pa siya makapag-react, na-activate na ni Terence ang tatlong pagpapakita ng Cloud Dragon. Nag-iwan si Terence ng perpektong imahe sa kinaroroonan niya, na patuloy na nakakakuha ng atensyon ni Justina. Ang kanyang tunay na katawan ay lumitaw na sa tabi ni Mike na parang multo. Hinawakan ni Terence ang coral blade na tumagos na sa kanyang balat at pinigilan ang paggalaw ng kanyang kalaban. Pagkatapos noon, napagtanto ni Justina na may mali. Humarap siya sa totoong katawan ni Terence, at may mga hindi mapansing alimpuyo ng tubig sa mga mata nito. Kumerba ang mga labi ni Terence at nagdulot ng mapanuyang ngiti habang inilalagay ang coral dagger sa dibdib nito. 3 beses pa rin itong nagpakita kay Cloud Dragon. Nag-iwan si Terence ng anino habang kinukutya si Justina. Lumitaw ang tunay nitong katawan sa likuran niya at sinaksak ang puso niya gamit ang coral blade. Hindi na si Justina. Kung pakakawalan siya sa mundo ng mga mortal, malamang na magdudulot ito ng mas malaking bagyo. Mas mabuting hayaan na lang siyang magpahinga sa isla ng Sirena at samahan ang kanyang mga ninuno. Tumulo ang mga patak ng dugo mula sa dulo ng kutsilyo. Agad na nawala ang mga bitik ng coral light nang mahawakan nila ang mga ito. Bumagsak ang katawan ni Justina sa coral, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dulo ng kutsilyo nang hindi makapaniwala. Kakagising lang ng kanyang lahi, at gusto niyang lumabas at magpasiklab ng kaguluhan para maibalik ang kadakilaan ng mga merfolk, pero ganoon na lang ang kinalabasan. Ang mga sirena. Mawawala na ba talaga sila? Malungkot ang ekspresyon ni Justina. Malabo ang kanyang mga matang kulay asul na parang karagatan, at ang mga ambon sa kanyang mga mata ay dahan-daang umiikot, nawawala ng sigla. Ako. Isa akong makasalanan ng mga merfolk. Ikawalong kapatid, pasensya na. Mike. Pasensya na. Sa puntong ito, nanghihina nang bumagsak si Justina at unti-unting nalagutan ng hininga. 2 patak ng luha ang tumulo mula sa gilid ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay namuo at naging 2 hugis itlog na butil. Luha ng sirena. Lumalabas na ang mga luha ng mga sirena ang siyang iniwang diwa ng mga panghihinayang at iba pang emosyon ng mga sirena noong sila ay namatay. Gusto ba ni Justina na bigyan ng pagkakataon ang mga mersenaryo na muling mabuhay? Unti-unting kumalat at tumagas sa lupa ang dugo ni Justina sa lupa, at naglaho. Nagsimulang manginig ang kuweba na para bang anumang oras ay babagsak ito. Tahimik na tiningnan siya ni Terence, habang bumubuntong hininga sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ganito ang kahihinatnan ng mga bagay-bagay, at sa huli ay pinatay niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Itinaas niya ang kanyang kamay at binawi ang 2 luha ng sirena. Ang isa sa mga ito ay inilagay sa espasyo ng jade, at ang isa naman ay ibinalik sa kahon ng shell kung saan nakalagay ang mga luha ng sirena. Dahan-dahan niya itong inilagay sa tabi ni Justina. Matagal na tayong magkapareha. Ngayong nagpapahinga ka na ito, iiwan ko ang luha ng sirena para magkaroon ng pagkakataon ang mga sirena na muling mabuhay. Matutupad nito ang iyong hiling. Napansin ni Terence na may ngiti sa mukha niya pagkatapos niya. Nagsimulang lumitaw ang kumikinang na mga kaliskis sa kanyang 2 mahahabang binti, na sa wakas ay naging isang napakagandang buntot ng isda. Isa itong tunay na sirena. Sa kasamaang palad, patay na siya. Tiningnan ni Terence si Justina sa huling pagkakataon bago umalis kasama si Mike. Ang lugar na ito ay iniwan kay Justina. Matagal na niyang hinahanap ang alamat ng mga sirena at sa wakas ay nagpahinga na siya rito. Ito ay isang perpektong wakas. Pagkalabas ng tunnel, napagtanto ni Terence na gumuho na ang harang ng tubig sa paligid ng bahura, at isang whirlpool ang lumitaw sa hangin sa itaas ng isla. Talagang binuksan ng dugo ni Justina ang labasan. Pinrotektahan ni Terence si Mike habang hawak niya ang nagpapakalmang perlas ng dagat at sumugod palabas ng tunnel ng whirlpool. Gaya ng inaasahan, dahil sa pagpapakalma ng dagat kay Pearl, hindi sila naapektuhan ng whirlpool, kaya't madaling nakadaan sina Terence at Mike. Bago umalis sa whirlpool tunnel, inilabas ni Terence ang mini submarine mula sa Jade Space at dinala ang walang malay na si Mike sa submarine. 7,488. Pagkatapos noon, isinara ang daanan patungo sa isla ng Sirena. Kung tungkol sa kung magbubukas itong muli sa loob ng 30 taon, hindi pa iyon alam.
Nagsimulang lumitaw ang mini submarino sa ibabaw ng tubig, at habang may kaunting oras pa, kinuha ni Terence ang dagat na nagpapakalma kay Pearl at ang luha ng sirena na iniwan ni Justina para pag-aralan ang mga ito. Paano ko pagsasamahin ang dalawang bagay na ito? Direktang tipunin ang mga ito. Ito ang pinakasimpleng paraan, at hindi mahalaga kung gumana ito o hindi. Ito ay isang hindi malay na pagpili, at hindi naiiba si Terence. Ang perlas na nagpapakalma sa dagat ay ilang beses na mas malaki kaysa sa luha ng sirena. Akala ni Terence ay lulunukin ng perlas ang luha ng sirena kung magtatagpo ang dalawa. Hindi inaasahan ang resulta. Ang luha ng sirena, na nanigas at napakatigas, ay agad na lumambot at naging likido nang dumampi ito sa nagpapakalmang perlas ng dagat. Pagkatapos ay kumalat ito at dahan-daang binalot sa nagpapakalmang perlas ng dagat. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 1 segundo. Ang banal na perlas na pumapawi ng dagat, na dating parang jade, ay biglang nagkaroon ng isang patong ng malaperlas na malambot na halo. Ito na ba? Medyo nagulat si Terence, kailangan ba talagang ganoon ka-simple? Sa simula, akala niya ay magsisikap siya ng husto, gagawa ng lahat ng uri ng pagsubok, at sa huli ay aasa sa swerte para makumplito ang fusion, ngunit sa huli, natapos ito ng may casual na karanasan. Tutal, isa itong maalamat na kayamanan. Hindi ba siya pwedeng maging casual? Hindi ba pwedeng maging mas mahinahon ka? Kahit na sinabi niya iyon, sa totoo lang ay masaya si Terence sa loob-loob niya. Ang madaling at masayang pagsasama ng dagat na nagpapakalma sa perlas at luha ng sirena ay isang magandang ani para sa kanya. Dahil hawak na niya ang kayamanan, nagpa siya ang tagahanga ni Lynn na subukan ang kapangyarihan ng pagsasanib. Sa sumunod na sandali, ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense upang makipag-ugnayan sa Pearl na nagpapakalma sa dagat na nasa kanyang kamay. Naramdaman niya ang kanyang spirit sense na dumaan sa Pearl na nagpapakalma sa dagat at patungo sa tubig sa labas ng mini submarino. Ang pakiramdam na ito ay napaka-misteryoso. Ito ay ibang-iba sa direktang pagpapalawak ng kanyang banal na pandama. Ang dalawa ay may pangunahing pagkakaiba. Halimbawa, kayang palawakin ni Terence ang kanyang pandama sa espiritu at makita ang sitwasyon sa dagat. Para itong isang 5D na pelikula. Gayunpaman, ang espiritual na kamalayan na lumawak sa dagat na nagpapakalma sa banal na perlas ay tila naging bahagi na ng tubig dagat at kayang kontrolin ang tubig dagat ayon sa gusto niya. Kahit ang isang taong walang water-type spiritual root ay maaaring gumamit ng si Common Pearl na ito na hinaluan ng luha ng sirena upang magsagawa ng mga atake, depensa, at iba pa na hindi mas makapangyarihan kaysa sa mga water-type martial techniques. Siyempre, ang lawak ng paggamit nito ay depende sa sitwasyon ng individual. Sa Common World at Sky Class Island, ang atake ni Pearl na nagpapakalma sa dagat ay hindi malakas dahil si Terence ay sapat na malakas sa simula pa lang. Gayunpaman, kung ito ay ang sub-isla kung saan walang tunay na chi at limitado ang kamalayang espiritual, at nagkataong mayroong malaking halaga ng yamang tubig, ang kapangyarihan ng banal na perlas na nagpapakalma sa dagat ay magiging makapangyarihan. Beep, beep, beep. Biglang tumunog ang maliit na submarino na may kasamang agarang alarma. Kasabay nito, isang boses ng babae na may electron-ikong synthesize ang nagsimulang magsabi, mag-ingat. Mag-ingat. May nakaengkwentrong pag-atake. Papalapit na ang mga torpedo. Ano ba to? Ano ba to? Nabigla si Terence. Saan nanggaling ang torpedo? Gayunpaman, sa screen, ipinakita ng gilid ng radar na mayroon ngang dalawang mapuputing batik na kumakatawan sa mga torpedo, at papalapit sila ng papalapit sa napakabilis na bilis. Habang tumataas ang mini submarino ni Terence, inaayos ng torpedo ang anggulo ng pag-atake nito. Halata na mayroon itong kakayahang sumubaybay. Kung nag-iisa lang si Terence, wala siyang pakialam sa isda, kahit na pangalawang henerasyon pa itong Murloc. Pero, iba sana kung isasama niya si Mike. Kapag nasira na ang submarino, baka mamatay ang bata. Kaya niyang gamitin ang kanyang purong chi para protektahan ang bata, pero mas magaling pa ang sandata niya. Maaari niyang gamitin ang mga lalaking ito para subukan ang kapangyarihan ng banal na perlas na nagpapakalma sa dagat. Nang ang mga torpedo ay 2 hanggang 300 metro ang layo mula sa submarino, isang agos sa ilalim ng lupa ang tahimik na nabuo at madaling tinangay ang isa sa mga torpedo palayo sa kurso, at tumama sa isa pang torpedo.
Sabay na sumabog ang dalawa, na lumikha ng bolang apoy sa tahimik at madilim na malalim na dagat. Ang pandama ni Terence sa espiritu, sa tulong ng Pearl na nagpapakalma sa dagat, ay lumawak ng mas mabilis at mas malawak. Sinundan niya ang mga bakas ng mga torpedo at agad na natagpuan ang pinagmumulan nito. Isang katamtamang laki ng submarino. Hindi ito ang katamtamang laki ng submarino na ginamit ng pamilyang Steffi, kundi isang tunay na submarino na pangmilitar. Ano man ang laki, baluti, kadaliang kumilos, kakayahang magmanman, at lakas sa pakikipaglaban, ito ay ilang antas na mas mataas kaysa sa katamtamang laki ng submarino ng pamilyang Stefford. Hindi pa kasama rito, si Terence ay nasa pinakamaliit na sibilyang submarino lamang. Kung magiging maayos ang lahat ayon sa plano, ang submarino ng kalaban ay higit pa sa sapat upang sirain ang 10 sa maliliit na submarino ni Terence. Siyempre, may aksidente ngayon, at si Terence ang pinakamalaking aksidente. Sa abot ng kanyang pandama, ang katamtamang laki ng submarino ay nagpaputok ng 2 pang torpedo, na parang determinadong lunurin ang tagiliran ni Terence. Hindi niya alam kung anong klaseng galit ang meron ang kabilang panig kay Mike para maging ganito siya kawalang awa. Malamig na tumawa si Terence sa sarili. Sa isang pag-iisip, kinontrol ni Terence ang dagat na nagpapakalma kay Pearl at lumikha ng 2 undercurrent na nagbanggaan. Naapektuhan din ang mga torpedo, gumuhit ng arko at bumaril patungo sa submarino na nagpaputok sa kanila. Pagbabalik ng pabor gamit ang iba. Sino ang nagsabing ang isang maliit na sibilyang submarino na walang torpedo ay hindi makakatalo sa isang katamtamang laki ng submarino ng militar? Ang katamtamang laki ng submarino ay sandaling nawala ng malay dahil sa biglaang pagbabago. Dahil kakaputok lang niya ng torpedo, imposibleng magpaputok ng isa pang torpedo para bumangga rito, at dahil napakalaki ng submarino, imposibleng maiwasan ito sa oras ng emergency. Sa huli, tanging ang nasaksihan niya lang ay ang pagtama ng 2 torpedo na pinaputok niya sa magkabilang gilid ng submarino. Bagamat makapal at mabigat ang baluti ng katamtamang laki ng submarino, mayroon pa ring malalaking sugat sa magkabilang panig ng submarino. Mabilis na dumagsa ang tubig dagat, at agad na nagsimulang lumubog ang buong submarino. Kung walang himala, mabubulok ito sa ilalim ng dagat at kalaunan ay magiging paraiso para sa mga isda. Labis na nasiyahan si Terence sa resulta. Gamit ang Pearl na nagpapakalma sa dagat, mas madali nga itong gamitin kaysa sa paggamit ng kanyang purong enerhiya upang labanan ang atake. Patuloy na kinontrol ni Terence ang maliit na submarino habang ginagamit ang kanyang spirit sense para suriin ang kalaban. Ang kakayahang tumakbo sa malalim na dagat para tugisin si Mike ay nagpatunay na hindi maaaring maliitin ang kakayahan ng kabilang panig sa pangangalap ng impormasyon, at ang kanilang impluwensya ay malaki rin. Kaya naman, kahit lumubog pa ang submarino, maaaring may mga plano pa rin ang kabilang panig para makatakas mula sa malalim na dagat. Pero dahil kumilos na si Terence, hindi niya hahayaang makabalik ng buhay ang kalaban niya. Totoo nga, mula sa torpedo launcher ng katamtamang laki ng submarino, 2 taong nakasuot ng simpleng kagamitan sa pagsisid ang mabilis na lumabas. Gamit ang kanilang mga kamay at paa, mabilis silang lumutang pataas. Mula sa katotohanang ginagamit nila ang kanilang chi para mapataas ang kanilang bilis, malinaw na sila ay mga Sky Class Masters. Sa normal na mundo, ang Sky Class ay tiyak na isang master. Dahil lang sa nasa itaas ng Foundation Stage ang mga tauhan ni Terence, at maraming Foundation at Golden Core Stage Masters sa bagong Sanctuary, hindi namumukod tangi ang Sky Class sa Common World. 7,489. Para kay Terence, kahit Blade Master si Mike, dapat isa rin siyang Sky Class. Dumaan ang kamlayan ni Terence sa dagat na nagpapakalma kay Pearl at pinaandar ang di nakikitang pagsukal sa ilalim ng dagat. Ang 2 Sky Class Masters na nagtatangkang tumakas ay nagsimulang magpumiglas ng walang kabuluhan, bago lumutang ng walang magawa sa tubig. Sa huling pagkibot, nagsimulang lumubog ang 2, ngunit nakakunot ang noo ni Terence, hindi sigurado. Tila may marka ng isang bagong saint ang 2 Sky Class Masters. Nakita na ni Terence ang ganitong marka kay Jessica Payton at sa puting lalaking pumunta sa Avalonia. Kung ganoon, ang 2 patay na tao rito ay taga-bagong banal na rehiyon din. Siyempre, sa lakas ng 2 taong ito, wala sila sa antas ng mga banal na sugo ni Jessica. Malamang na mga ordinaryong banal na sandata lamang sila.
Ang mga taong nanghuhuli kay Mike ay talagang galing sa bagong organisasyon ng santuwaryo. Medyo magiging abala iyon. Hindi naman sa natatakot si Terence sa bagong organisasyon ng santuwaryo, pero ayaw niyang masangkot dito sa puntong ito, o sa halip, sa sentro sa likod ng bagong santuwaryo. Inabot na ng Central ang kanilang mga kamay sa Avalonia at sinubukang agawin ang Practitioner Management Association. Kinailangan silang bigyan ng babala ni Terence Seren, ngunit hindi ibig sabihin noon ay pupunta siya sa Europa at magsisimula ng digmaan sa Central. Kung gusto niyang magsimula ng digmaan, bakit niya itatago ang kanyang pagkakakilanlan at gagawing mamamatay tao sa Black Butterfly? Una, nagkaroon ng kasunduang pangkapayapaan si Terence sa Central, at pangalawa, nais ni Terence na mahanap si Cheryl sa lalong madaling panahon. Ayaw niya talagang makausap ang Central. Bumantong hininga si Terence habang sinusulyapan ang walang malay na si Mike. Kailangan muna niyang bumalik sa pamilya Steffi at tingnan kung ano ang mangyayari. Mabilis na tumaas ang mini submarino sa lalim na wala pang 20 metro mula sa antas ng dagat. Pagkatapos ay tumigil ito sa pagtaas at tumungo sa pantalan ng pamilyang Steffi. Kinontak ni Terence ang pamilya Steffi gamit ang communication device ng mini submarine, sinabihan silang mag-ayos ng helicopter para direktang lumipad papunta sa Manor pagkarating nila sa daungan. Natagpuan na ni Ford 08, ang pinuno ng angkan, si Young Master Mike. Si Young Master Mike ay ligtas. Gayunpaman, hindi ito nabanggit ni Miss Justine. Ford 08. Nang matanggap ni Artel ang balita, agad siyang nagulat kay Evalist, "Natatakot po ako, Miss Justine. Sana ay maging mas bukas ang isipan ni Young Master Mike." Tunay ngang makapangyarihan si Ford 08. "Kapag kasama ko siya, panatag na ako." Nahulog sa lupa ang bato sa puso ni Evalist, at nagpakita siya ng komportableng ngiti. Pagkatapos ay sumengot siya ng malamig, kung tungkol kay Justina, mas mabuti kung patay na siya. Siya talaga ang nagpalakas ng loob ni Mike sa pagkakataong ito. Kung hindi, bakit naman gagawin ni Mike ang ganoong kalokohan at katangahan? Alam niyang may papatay kay Mike, pero hinikayat pa rin niya ang ugok na ito na iwan ang kanyang mga bantay at lumabas ng mag-isa. Karapat-dapat siyang mamatay. Pinuno ng angkan, dahil nangyari na ang bagay na ito, huwag mo nang banggitin pa, kung hindi ay kakaroon ng buhol sa puso si Young Master Mike. Yumuko ng bahagya si Artel at nagpayo sa mahinang boses, "Sa totoo lang, hindi naman masamang bagay para sa batang Panginoon na dumanas ng ilang pagkalugi kapag lumalabas siya. Kung hindi, palagi niyang iisipin na makapangyarihan siya dahil lamang sa isa siyang cultivator at swordsmaster. Sa hinaharap, mas malaki pa ang magiging gulo niya. Masyado ko siyang pinagbigyan. Kung pwede lang sana natin siyang disiplinahin ng mas mahigpit noon." Ngumiti ng mapait si Evalist at umiling, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng magawa. Sana ay matuto siya ng leksyon sa pagkakataong ito at magtago ng 1 buwan. Hindi siya gagawa ng anumang gulo. Hindi na nagsalita pa si Artel at mapait na ngumiti. Kung naging masunurin lang sana si Batang Panginoon Mike, hindi sana nangyari ang pangyayaring ito. Nawasak na ang mga submarino na sumusubaybay kina Mike at Justina. Alam ito ng 2 malalaking hepe na naroon, ngunit hindi nila ito binanggit. Sila ang mga piling tao sa pamilya. Ngayong naligaw sila ng hindi maipaliwanag, kakaiba kung masaya pa sila. Kung pahihirapan pa sila ni Mike ng ilang beses pa, hindi ito makakayanan ng pamilya Stepford, at maaga o huli ay matatapos din sila. Habang umaasa silang 2 na magiging maayos ang lahat, sa wakas ay nagising na rin si Mike. Iminulat ni Mike ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili pabalik sa daungan ng mga submarino ng pamilya Steffi. Binubuhat siya ni Terence palabas ng maliit na submarino. "Ika-8 kapatid. Nakabalik na tayo. Gaano na ba ako katagal walang malay?" Gulong-gulo pa rin ang isip ni Mike habang sinusubukang alalahanin ang mga alaala bago siya nawalan ng malay. Bigla niyang nilakasan ang boses niya at sumigaw, "Justina! Nasaan si Justina?" Kumunat ang noo ni Terence, hindi sigurado kung gaano karami ang natatandaan ni Mike. Tutal, naakit naman siya ni Justina pagkatapos noon. Maaari kayang maalala niya ito pagkatapos noon. Kahit ano paman, hindi angkop na buhatin siya dahil gising na siya. Sinabihan siya ni Terence na tumayo ng maayos bago nagsalita ng walang pakialam, "Patay na si Justina." Patay na siya.
Ang boses ni Mike ay tumaas ng ilang oktaba, at masasabing tumatagos ito sa mga ulap at nabibitak ang mga bato. Paano namatay si Justina? Anong nangyayari? Mike, natatandaan mo ba ang nangyari bago ka nawala ng malay? Hindi alam ni Terence kung paano magpapaliwanag, kaya kailangan niya munang siguraduhin kung gaano karami ang naaalala ni Mike. Alalahanin muna natin ang ating mga alaala bago natin pag-usapan si Justina. Naaalala ko. Ikaw ang nagpabagsak sa akin, di ba? Napahawak si Mike sa buhok niya gamit ang dalawang kamay, medyo nababaliw ang ekspresyon. Bigla siyang tumingin kay Terence nang may hindi magandang tingin. Tama ba ako? Ikaw ba ang walang awang nagpabagsak sa akin? Kumaibot ang bibig ni Terence, ito ang totoo, hindi niya ito maitatanggi. At totoo ang parte tungkol sa pag-excite niya ng todo. Isa palang Western practitioner si Mike, at hindi sigurado si Terence kung ano ang mga level niya, pero kahit papaano ay sky class siya. Paano siya hindi magiging malupit sa ganoong klase ng tao? Kung gayon, natatandaan mo ba kung bakit kita pinalayas? Hindi ito itinanggi ni Terence, at sinubukang ipaalala kay Mike ang dahilan. Kung hindi kita pinatay, nagpakamatay ka na sana. Kinig ka sa utos ni Justina at magpakamatay ka ng kusa. Bahagyang natigilan si Mike, at napakaraming imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Kinuha ni Justina ang kanyang coral knife at hiniling dito na ibigay ang kanyang dugo para mabuksan ang daanan patungo sa isla ng mga merfolk. Gustong-gusto na siyang patayin ni Justina. Medyo nasaktan si Mike sa realisasyong ito, at tinitigan niya si Terence, bakit mo ako pinigilan? Para kay Justina, handa kong ibigay ang buhay ko. Karangalan ko iyon. Natigilan si Terence. Naroon pa rin ba ang epekto ng alindog ng sirena? Ganoon ba kaganda iyon? O sadyang tanga ang taong nasa harap niya? Ano ang gagawin? Kung sinabi ng iba na hindi siya maaaring makipaglaro sa mga tanga, bakit pa niya ito isasama? Mas mabuti pang sipain na lang niya ito sa dagat. Hindi alam ni Mike na may balak pala si Terence na sipain siya sa dagat. Pinagalitan pa rin niya si Terence, prinsesa ko si Justina, at ako ang kanyang kabalyero. Hindi mo ba alam na handang isakripisyo ng kabalyero ang kanyang sarili para iligtas ang prinsesa? Bakit mo ako pinigilan? 7,470. At paano namatay si Justina? Ikaw ba? Ikaw, demonyo, ang pumatay kay Justina. Mga gago talaga sila. Tapos na ang pagtatasa. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, hindi na sila makapag-usap. Handa niyang ibigay ang buhay niya, kaya paano ka makakapagpaliwanag sa kanya? Sige. Pasensya na sa pag-abala ko sa iyo noong handa mo namang isakripisyo ang buhay mo para kay Justina. Nagkibit balikat si Terence at ibinuka ang kanyang mga kamay, handa kang mamatay, pero ako hindi. Hindi lang gusto ni Justina na mamatay ka, gusto rin niya akong mamatay. Kailangan ko bang umupo at maghintay sa kamatayan? Kung talagang tanga si Mike, siguradong susundin niya ang mga sinabi ni Terence at sasabihin karapat-dapat siyang mamatay. Pero hindi tanga si Mike, medyo nahuhumaling lang siya. Kumurap siya pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Terence. Hindi ikaw ang kabalyero ni Justina. Hindi tama na ayalay mo ang buhay mo para sa kanya. Natahimik sandali si Mike, at saka seryosong nagsalita, pero bakit mo kailangang patayin si Justina? Hanggat mamamatay ako, makakaalis na kayo ni Justina sa isla ng Sirena, di ba? Bakit mo pinatay si Justina? Isa itong matibay na dahilan, at hindi alam ni Terence ang sasabihin. Dahil dalawa sa kanila ang bumalik, alam na alam ni Mike na ang pagkamatay ng isa ay maaaring magbukas ng daan. Bakit kailangang si Justina at hindi siya? Ako ang taong natagpuan ng iyong ama para protektahan ka. Tungkulin ko ang protektahan ka mula sa kamatayan. Kahit gusto mo pang mamatay, hindi kita hahayaang mamatay. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ni Terence. Kaya huwag mo na akong kausapin pa tungkol dito. Patay na si Justina, at siya ang humiling nito. Wala siyang masisisi para dito. Gusto ko nang mamatay. Bakit hindi mo ako hinayaang mamatay? Bakit mo pinatay si Justina? Sigaw ulit ni Mike, at halos gumuho na ang emosyon niya. Namumuo ang mga ugat sa noo ni Terence, gusto na naman niyang patumbahin si Mike. Gusto kitang kalabanan. Sa ngalan ng isang kabalyero.
Biglang kumalma si Mike at tumingin kay Terence ng may seryosong ekspresyon. Alam kong napakalakas mo. Pero hindi ako mahina. Gusto kong makipagdulo sa iyo, kaya wala akong pakialam kung patayin mo ako. Susulat ako ng testamento para sabihin sa aking ama na hindi ko itutuloy ang responsibilidad mo. Kumunat ang kilay ni Terence. Sa ngalan ng isang kabalyero. Akala ba niya ay nasa gitnang panahon siya? Tanggapin mo ba ang hamon ko? Huwag mo akong maliitin. Seryoso ang ekspresyon ni Mike habang nakatitig kay Terence, pangako, magiging patas ang tunggalian. Hindi kita hahayaang matalo. Tiningnan ni Terence si Mike na parang tanga. Patas ba? Iisipin mo pa rin bang patas na labanan ang isang taong kayang pumatay sa iyo sa isang hininga lang? Naiintindihan ko. Sa tingin mo ba ay masyado akong mahina para maging kalaban mo, di ba? Nakita ni Mike na walang sinabi si Terence kaya't malakas siyang nagsalita pagkatapos ng maikling paghinto. Mali ka. Sa totoo lang, hindi ko kailangan ang proteksyon mo dahil eksperto rin ako. Noong nasa isla tayo ng Sirena, akala ko isa ka sa kanila. Kaya ayokong magkaroon ng alitan sa'yo para kay Justina. Pagkatapos noon, bigla mong kinuha ang espada ko. Wala akong sinabi dahil sabi mo nandito ka para protektahan ako. Pero kailangan mong malaman na ako ay isang kabalyero, isang estremador. Habang nagsasalita, biglang sumabog ang katawan ni Mike na may malakas na aura. Nabunyag ang aura ng isang ranggong lupa, at bahagya pa nga itong naramdaman na parang isang kalahating hakbang na ranggong langit na powerhouse. Gaya ng inaasahan, ang Western practitioner ay tinawag na Knight, at tama si Terence na siya ay Sky Class. Gayunpaman, sa paningin ni Terence, ang antas ng lakas na ito ay katulad ng sa isang Golden Class Master. Nakita mo ba iyon? Isa rin akong half-step Sky Class Master. Gusto sanang sabihin ni Mike na may karapatan siyang labanan si Terence, pero naiinip na si Terence matapos makinig sa kalokohan niya. Sa isang iglap, bigla siyang sumulpot sa tabi ni Mike. Kahit isang tapik lang ng kamay niya, pareho pa rin ang pamilyar na formula at amoy nito. Ang Earth Class, na kalahating hakbang lang papunta sa Sky Class, si Mike, ay muling nawala ng malay at dinala palabas ng pantalan. Nagtinginan ng mga miyembro ng pamilya Steffi, hindi sigurado kung dapat ba silang lumapit at tanungin si Terence. Pero habang nagpupumiglas sila, nasa helicopter na si Terence dala ang mikropono, na parang walang tao. Sinimulan lamang ni Terence na Simon got ang walang malay na si Mike pagkatapos lumipad ang helicopter. Ang paraan ng pagsasanay ni Mike ay hindi katulad ng kay Avalonia, at hindi matutukoy ni Terence ang kanyang lakas bago niya ito ibunyag. Mabilis na natano na ni Terence ang Steffi Manor. Nag-ingat si Terence sa pagkakataong ito, at marahang hinawakan lang si Mike na siyang nagpagising sa kanya pagkababa ng helicopter. Iminulat niya ang kanyang mga mata at akmang aabalahin si Terence nang makita niya ang madilim na mukha ng kanyang ama. Sa sandaling ito, si Evalist, ang pinuno ng angkan ng Stepford, ay nakatayo sa aspalto at naghihintay kay Mike. Ama! Hindi nanina si Mike kay Terence at mabilis na tumayo nang nakayuko, ako. Artel! Ibalik mo si Mike sa kwarto niya at ikulong mo siya. Bawal siyang umalis nang walang pahintulot ko. Hindi pinansin ni Evalist si Mike at direktang inutusan si Artel na nasa tabi niya. Oo. Yumuko si Artel at tinanggap ang utos. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mike, bata pong Panginoon, Mike, huwag na po ninyong galitin ang patriarka. Sumama po muna kayo sa aking silid. Aniya. Nanlaki ang mga mata ni Mike ng ilang beses, ngunit sa huli, yumuko na lamang siya at sumuko. Sinundan niya si Artel at nilisan ang aspalto. Wala nang ibang paraan. Doble ang prestihiyo ni Evalist kumpara sa patriarka at sa kanyang ama, at dahil sa kakayahan ni Artel na pigilan ang pakikipaglaban, alam ni Mike na wala itong silbi kahit ano pa ang sabihin niya. Lalo lamang nitong ikakagalit ang kanyang ama. 08, salamat sa iyo kaya nailigtas natin ang walang kwentang batang ito. Matapos ilayo ni Artel si Mike, nagpakita si Evalist ng isang ekspresyon ng pasasalamat. Sinalakay ka ng isang submarino pa uwi. Nasaktan ka ba? Hindi sinabi ni Terence sa pamilya Steffi ang tungkol sa pag-atake ng submarino, ngunit ang panloob na radar ay may function ng pagre-record. Kapag malapit na sila sa base, natural na malalaman nila na ang maliit na submarino ay inatake ng isang torpedo. Esther,
hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Trabaho ko ito. Casual na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, tungkol naman sa pag-atake ng submarino, nakita mo mismo. Kami ni Mike ay ligtas. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa submarino ng kalaban, pero kusang nawasak ito sa huli. Hindi man lang naniwala si Terence sa sarili niyang kalokohan, pero wala na rin namang saysay. Hindi naman magtatanong si Evariste kung paano namatay ang submarino ng kalaban, basta't ligtas na makabalik si Mike. Mabuti naman at ayos ka lang. 08, Terena, magkape tayo at mag-usap. Gusto ko talagang malaman kung ano ang ginawa ng walang hiyang iyon sa ilalim ng dagat. Lumingon si Evariste kay Terence, ang kanyang magandang ugali. At si Justin. Balita ko patay na siya. Tanong niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.